Ngayong araw nga ay magta-travel around the world na si Madam. Dala niya yung kanyang luggage na pinaka-high-tech sa lahat at naiiba, walang katulad. Kaso nga lang mukhang naligaw si Madam, ibang airport ata yung napuntahan niya dahil sobrang sikip at magulo ang lugar. Kaya naman samahan niyo muna ako dito sa aking gagawing travel around the world, char. Nice. Charot lang, hindi tayo magta-travel around the world. Ibabahagi ko sa inyo kung paano kumikita dito sa aking pag-online business. At kumita na nga ako dito ng milyon-milyon sa lapi. Kaya ngayon si Madam, yung pamaypay niya ay gawa sa pera at ginto. Charot lang, di ko nga alam kung saan napunta. Pero sa aking earnings ay talagang may milyon. Sana all. Oy, hindi yun joke, legit to guys ha. Talagang may milyon sa earnings ko. Yun nga lang, puro puhunan nga lang. Hindi ko nga alam kung saan napunta ang lahat ng yon. At nangyari nga ang milyong earnings na yan nung panahon pa ng pandemic. Dahil nga yung mga tao ay hindi nakakalabas ng bahay, naka-lockdown, kaya puro online shopping ang ginagawa ng mga tao. Kaya naman advantage talaga sa mga seller nung panahon pa ng pandemic. Pero ngayon ay konti na lang talaga sila, pero at least nakaka-survive pa. Di ko nga alam kung paano nga ba naubos yung aking milyones. Char. What? Walang halong biro guys. Totoo talagang nag-boom yung mga online business nung panahon ng pandemic. Lalo na yung mga beauty product at yung mga pangunahing pangangailangan. At nung time na yun, may advantage pa ang online business dahil walang tax na binabayaran. Kaya nasilip ito ng BIR. At na-interview pa nga ang big time na online seller na si Ross Martin. At milyon-milyon nga sa isang araw ang kinikita niya. Ay di, doon na nagsimula nagkanda-leche-leche ang buhay ng mga online seller. Yung iba ay nawala na, sumuko na dahil sa nga tax na binabayaran ay napakalaki at mahirap nga gawin yung mga dokumento, pagpa-file ng tax at lalo-lalo na first timer at wala pang alam sa mga gagawin kung paano mag-file ng tax. Ganito na nga, kapag meron kang consistent na product na laging may stock, kailangan hindi na uubusan, ay pwede mong i-sale yan, ibenta online. At once na may bumili ng product mo, ay automatic yung deduction ni TikTok or Shopee account sa sales mo at meron pang advance deduction sa tax na 5% at magpa-file ka pa ng tax kay BIR quarterly at annually. Kaya minsan hindi mo na makikita yung income mo, napupunta na lang lahat sa mga deduction, mga binabayaran natin. Kaya yung milyon na earnings ay puro puhunan lang yan, nagro-rolling yan at sa loob ng isang taon or isang buwan ay yun yung pinaka-total. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming sumukong seller dahil nga sa ganyang sitwasyon at mahirap na talaga magbenta. Example, yung tag 50 pesos, tutubuan mo ng 50 pesos din, magiging 100. So, wala nang bibili masyado, di ba? Sobrang mahal na. Kung hindi ka naman magpapatubo ng malaki, ay malulugi ka rin dahil sa mga binabayaran nating tax at mga deduction sa online shop. Dagdag ko pa minsan, may mga return, ninanakaw yung aming mga product. Minsan yung laman, basura, carton na lang, or box na lang. Ewan ko kung nasaan, kung sinong nagnakaw sa warehouse ba o rider na nagde-deliver. Minsan din, kapag nagre-return yung buyer, ay automatic nagre-refund pero yung item ay hindi na naibabalik sa amin. Kaya ang masasabi ko lang talaga sa mga seller na until now ay continuous pa rin, ay good luck na lang, matira matibay.